Mayroong elementong kinatatakutan ng mga taga-Magapok at ito ay tinatawag nilang malakat. Mayroon itong tatlong uri. Ang una, malakat busbos. Wala itong pagkakaiba sa itsura ng tao. Nakalalabas kahit umaga at kaya makipaghalubilo. Hilig nitong pumunta sa mga lamayan. Ikalawa, malakat habab. Paborito nitong biktimahin ng mga naghihinalo na may sakit na. Ikatlo ay yung malakat wakwak. Wala rin itong pinagkaiba sa karaniwang tao. Nakalalabas sa araw at kayang makihalubilo. Pero kapag nakasama mo ito sa lugar na kayong dalawa lang, siguradong bibiktimahin ka. Sakto ang pagpunta nimo sa Barangay Magapok dahil nalalapit na rin ang kapistahan ng Santa Barbara Bendita. 3 gabi at 3 araw ito ginaganap sa Magapok. Ngunit ang 3 araw at 3 gabi ng kanilang kapistahan ay binalot ng nakakatakot, nakakakilabot at misteryosong mga pangyayari. Sunod-sunod ang mga pagkawala sa kanilang lugar. 5 lalaki, 6 na babae, 2 batang lalaki, 1 batang babae, 8 baka, 5 kalabaw, 15 kambing, 8 manok at 6 na baboy. Walang bahay na walang umiiyak, sumisigaw, tumatangis, may patay sa bawat bahay. Ayan, mabuhay mga kaguro. Panibagong araw na naman, panibagong guro ang ating kikilalanin ngayong araw. Ayan, ang daming agad nating viewers, kitang-kita ko. Nararamdaman ko nananabik na kayong makilala to. Narito na at ipapakilala ko lang sa inyo. Isang guro sa asignaturang Filipino, nagtapos ang kilalang pamantasan at ngayon isa ng manunulat. Binibining Irish Kalubag. Pagpapala, kamusta kayo? Sana ay nasa maayos at ligtas kayong kalagayan dahil nga ay maraming bagyo na dumadating sa atin at sana ay patuloy kayong manood at subaybayan ng aming pag-uusap. So habang nakikipagtsikahan ako kay Binibining Kalubag ay maaari na mag-type ang ating mga viewers sa kanilang mga katanungan at sa abot na makakain ng mga guro na to, sasagutin namin yan. So Binibining Kalubag, kamusta naman po ang buhay-buhay? Kamusta naman ang pagiging guro sa Pilipino? Ito, laging pagod. Alam ko naman na, alam mo rin kung gaano nakakapagod maging isang guro. Ngunit nakakataba pa rin ang puso dahil gusto ko talaga ang aking ginagawa. Ayan, mabigat talaga ang gawain ng isang guro. Kaya para sa ating mga viewers na gustong maging guro sa hinaharap, dapat ready talaga kayo dito. Gusto nyo talaga to dahil hindi biro maging isang guro. Yung mga gawain nyo na kailangan nyo gawin sa paaralan ay madadala nyo sa sarili nyong tahanan. Ayan, dumako naman tayo ngayon sa ating mga katanungan. Nakapaglista na tayo dito ng mga katanungan na nakuha natin sa comment kanina. At para sa una nating katanungan, bilang isang guro sa Filipino, alam ko po na marami na kayong nabasang panitikan. Ngunit ano po ang pinaka-paborito mong nobela? Naku, ngayon lang ako natanong patungkol sa paborito kong nobela na aking nabasa. At mukhang may hirapan ako dahil marami-rami din akong nobelang nabasa. Alam ko na. Ang pinaka-paborito kong nobelang nabasa na nailatha ni Ginoong Eros Atalla ay ang nobelang 3 Araw, 3 Gabi. OMG, talaga ba? Isa rin ito sa paborito kong nobela at isa rin ito sa nagpasakit ng ulo ko. Gusto niyo bang malaman ng nobela na ito? Naku, mukhang curious yung mga viewers natin patungkol sa nobela ni Ginoong Eros Atalla. Binibining Kalubag, maaari mo ba kaming bigyan ng background patungkol sa nobela na ito? Oo naman. Kilala ang nobelang ito dahil isa ito sa nanalo ng Don Carlos Palanca Award taong 2013. Spoiler alert lang mga manonood. Ang storyang ito ay patungkol kay Raymond Mojica o mas kilala bilang Mong na isang journalist. May paparating na super typhoon sa tabi ng Santa Barbara kung kaya kinakailangan nilang magpunta sa lugar niya ito upang madokumento ang mga mangyayari. Hindi lamang pagdodokumento ang sadya ni Mong sa Barangay Magapok dahil nais niya rin tuparin ang pangako sa kanyang ina.
Guys, konting kaalaman lamang habang sinusulat ni Ginoong Eros Atalla ang storya na ito. Ito ay binuon niya sa kanyang isip ng 5 buwan at ang pinakanahirapan siyang kabanata ay ang unang 3 kabanata ng storya. At higit sa lahat is merong mga cliffhanging sa kanyang pagkakasulat na kung saan ay ang huling salita ng pahayag sa kabanata ay mababasa muli sa unang pasalita sa susunod na kabanata. Background pa lamang ang ating nalalaman pero nararamdaman ko na kasabikan ng mga manonood na basahin ng nobela. Teka, bago lumawak ang ating kaalaman patungkol sa akda, tatanungin ko muna ang mga manonood kung kilala nyo ba ang manunulat na pinag-uusapan nating nobela? Kilala nyo ba si Ginoong Eros Atalla? Nako, mukhang marami sa inyo ang hindi nakakilala kay Ginoong Eros Atalla. Sinasayang nyo ang mga buhay nyo. Naku, idol ko yan si Ginoong Eros Atalla, kaya meron akong listahan dito ng mga info patungkol sa kanya. Alam nyo ba na ang nobelang pinag-uusapan natin ay ang kauna-unahang suspense, horror, thriller na isulat ni Ginoong Eros Atalla? Si Ginoong Eros S. Atalla ay nagtapos sa Philippine Normal University noong 1996 sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino at tumanggap ng Balagtas Award. Sa tingin ni Eros, dahil sa pagbabasa niya ng comics noong bata pa siya, kaya niya nakayanang magsulat na isang horror na nobela. Alam niyo ba na nakikipag-inuman talaga si Ginoong Eros Atalla nung naisipan niyang gawin ng kwento na ito? Magpapasko noon at nasa 4th or 5th chapter na siya noong tinawagan siya ng kanyang kaibigan na si Jerry Gracio. Interesado raw ang kaibigan ni Jerry na isang direktor sa kwento ni Eros. Nakaramdam naman si Eros ng kaba at pananabik dahil nalaman niya na ang direktor na ito ay si Direk Chito Ronyo. Tinapos ni Eros ang kwento dahil nais niya itong ilaban sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at nanalo ang nobela dahil sino ba naman ang hindi magugustuhan ng nakakapangilabot na kwento na ito. At alam nyo ba na sa kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang Master of Arts in Language and Literature, major in Filipino sa DLSU sa ilalim ng SFA at nagtuturo ng Filipino sa Faculty of Arts and Letters, University of Santo Tomas, na kung saan ay Junior Associate siya sa Center for Creative Writing and Studies. Napakagaling talagang manunulat ni Ginoong Eros Atalla, kaya nakakasabik basahin ang kanyang mga nobelang isinulat, lalo-lalo na ang kanyang isinulat na 3 Araw, 3 Gabi. Gusto nyo pa bang makilala ang 3 Araw, 3 Gabi? Abangan ang pagbabalik ng Guru Talks. Pagpapala! Habang lumulubog ang araw, lumulubog din ang buong magkapok sa misteryo. Mula sa maliit na butas na tinatagusan ng liwanag, may isang kamay, pero hindi pangkaraniwang kamay. Mabuhay mga kaguro, at tayo ay nagbabalik at narito na ikalawa nating katanungan para kay Binibining Kalubag. Maaari niyo po bang isa-isahin ang mga elemento ng katha na mayroon ng nobela ni Ginoong Eros Atalla? Kaunti na lamang po, mabubudol niyo na akong basahin ang nobela niya. Maraming salamat po. Nako, paumanhin mga manonood, mga viewers, dahil sobrang spoiler talaga ng aking gagawin. Ngunit, sasabihin ko pa rin dahil nararamdaman ko banda rito na yung pamimilit at pagtatanong ng mga manonood. So, ito na nga. Ang tema ng istoryang ito ay patungkol sa pag-ibig, pananalig, at paghahanap ng katotohanan. Sa paggagamit naman ng wika is sobrang masining dahil magaling at matalino ang pagkakagamit ng mga salita ni Ginoong Eros Atalla. Paiisipin ka talaga ng manunulat. Gumagamit din ito ng mga formal at informal na salita upang maging pasok sa masa at maunawaan ng malinaw ng mga mambabasa. Una, ang ilang karakter dito. Guys, ilan lang ha? Hindi na para isa-isahin pa ni Binibini ang mga bagay-bagay. Ang bida o protagonist ay si Raymond Mojica o mas kilala bilang Mong. Ang kontrabida naman ay ang identified character na kumukuha sa mamamayan ng Magapo. Ang mga supporting
character naman ay si Zion or nanay ni Mong, Dex at Val, Philomena o Lumen, and so on. Ang tagpuan ay sa Barangay Magapok, Santa Barbara de Bendita. Buwan ng Marso ito naganap kung saan mayroong tatamang bagyo sa katabing lugar ng Magapok. Hala, ito na yung exciting part mga viewers kung saan spoiler, ito, takpan ng mga tenga kung ayaw marinig at gawing 1,000 ang volume upang maunawaan ng malinaw ang aking sasabihin. Humingi ako ng patawad kay Ginoong Eros Atalia dahil ang masugid na mambabasa ay isang spoiler. Guys, pakinggan ng maigi dahil ito na. Sa simula, nagsimula ang lahat sa Barangay Magapok, lugar na pupuntahan ni Mong o mas kilala bilang Raymond Mojica, dahil kinakailangan niyang makuhanan ng dokumento ang Barangay Marulas na tutumbukin ng super typhoon o ng bagyo at para na rin to pa rin ang hinihiling sa kanya ng kanyang yumaong ina. O guys, nandito na tayo sa saglit na kasiglahan na kung saan sa pagpunta ni Mong ay dito na magsisimula ang kapistahan ng Barangay Magapok, Santa Barbara, Bendita na ginaganap ng 3 araw at 3 gabi. Ito na guys, masama ang balitang dumating kay Mong dahil nga susunduin na sana niya ang kagrupo niyang sina Dex at Val, ngunit tumas na ang ilog at malakas na rin ang agos sa bukana ng Rio de Gracio, ang nag-iisang daanan papunta ng Barangay Marulas. Dito guys, sa kapilya, tuloy ang pagrorosaryo ng ilan sa kanila. May nagdarasal ng taimtim, ang iba naman ay nakahiga at nakatulala sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Napakasakit na talaga ng mga nangyari at ang storyang ito sa Magapok. Mga manood, ang tumatak na quote sa akin dito ay ang habang lumulubog ang araw, lumulubog din ang buong Magapok sa misteryo. Ang wakas guys, sobrang sakit. Wala nang laman ang simbahan kahit mga santo, wala na isang tao ang nagdarasal kahit hayop na dapat ay palakad-lakad lang sa kapatagan ng buong Barangay Magapok. Grabe, magtataka na talaga ako kapag hindi binasa ng mga viewers natin ang nobela na ito. So wala na tayong nakitang iba pang tanong sa comment section para kay Binibining Kalubag. So oras na siguro para ako naman na magtanong sa iyo, Binibining Kalubag. Itanong mo na Binibini dahil ako'y handang-handa nang sagutin ang mga katanungan mo. So para sa aking katanungan, alam naman natin na marami tayong teorya sa panitikan. So anong gagamitin mong teorya para sa panitikan na to? Para sa nobela ni Ginoong Eros Atalia? Ang hirap ng tanong dahil alam naman natin na marami tayong teorya na maaaring gamitin sa pagbasa ng isang panitikan. Siguro ang gagamitin kong teorya ay ang teoryang post-kolonyalismo. Sa pamamagitan ng paggamit ng teorya ng post-kolonyalismo ay maaaring suriin ang scientific knowledge na pinaniniwalaan ni Mong patungkol sa mga nagaganap sa Magapok o mga pangyayari na nagaganap sa lugar ng Barangay Magapok. Dahil sa nakita ni Mong at naniniwala si Mong na UFO at sinkhole ang dahilan kung bakit nagaganap ang mga pangyayari dito. Dito ay kakikitaan si Mong ng banyagang mentalidad. At alam niyo ba na ang salitang pusta ay nagmula sa Espanyol. Isa ito sa malaking pagdiriwang bilang paggunita sa isang mahalagang araw, karaniwang sa kaarawan, patron ng baryo o ng bayan. Malaki ang ambag ng Espanyol sa atin dahil ang pista ay pagdiriwang na hanggang ngayon ay sinasagawa sa Pilipinas na binubuhay din sa pagbasa ng mga panitikan. Napakagaling, napakahusay ba talaga kapag guro sa Filipino? Ikaw ba?
isa ka ring guro sa Filipino. Kaya nais ko ring malaman kung anong teorya ang gagamitin mo sa nobelang ito since nabasa mo na rin ang istorya ni Ginoong Eros Atayal na 3 gabi, 3 araw. Ano kaya? Siguro yung pag-aaral sa kultura. Kitang-kita naman natin sa mga unang kabanata na nobela kung ano yung mga tradisyon, nakasanayan ng mga taga-Magapok. Isa nga dito yung malakas yung paniniwala nila sa mga elemento na ultimo kaunting kaluskus lang ay naisip agad ng mga taga-Magapok na isa itong malakad. At marami rin silang pamahiin. Naniniwala din sila na kapag may nahulog na kutsara o tinidor, may darating na bisita at hindi rin nila hinahayaan yung mga bisita nila na magligpit ng pinagkainan. Bahagi din ng kanilang pamumuhay ang pagkakaroon ng inuman sa tuwing may kasiyahan. Malakas din ang kanilang paniniwala sa kanilang patrona si Santa Barbara Bendita. At nasanay na nila sila na magpiesta sa loob ng 3 araw at 3 gabi. At mahilig din sila mag-imbita ng mga tao sa tuwing may piyesta kahit alam nilang imposible itong pumunta dahil alam ng mga tao na mahirap pumasok at lumabas sa loob ng barangay Magapok. Makikita rin sa nobela na hindi maramot ang mga taga barangay Magapok dahil kung sino ang nais pumunta dito or mag-vacation, masaya nila itong tinatanggap. Grabe! Halos lahat ng kultura ay makikita sa nobelang ito at talaga nga namang taglay nating mga Pilipino ang mga kulturang nakapaloob sa storyang ito. Nakakamanghang napansin mo at yan talaga ang ginamit mong teorya na sobrang applicable sa istoryang ito. Tumpak ka dyan, Binibini, hindi lamang para sa mga Pilipino ang libro na ito dahil may English version ng libro na ito. Mahalaga na basahin din ito ng mga banyaga nang sa gayon ay makilala pa nila tayo. Kung bet na bet nyo talaga ang panitikan na mapapaisip kayo, kaya simulan nyo nang basahin ang nobelang 3 araw, 3 gabi. Huwag nyong sayangin ang buhay nyo dahil marami kayong aral na makukuha mula rito at sobrang may inspire din kayong sumulat ng isang nobela. At kaya nakakatuwang isipin na si Ginoong Eros Atayal ay pinopromote ito sa iba pang mga estudyante, kaguruan at sa social media na basahin ito dahil ito ay available through online. Naku, napapansin ko umuunti na ang ating mga viewers. Sa tingin ko ay naghahanap na sila ng mga bibilang libro sa Shopee or Lazada. Huwag kayong mag-alala viewers, meron kaming link dito para masigurado nyo na hindi kayo mai-scam. At sa tingin ko ay dito na nagtatapos ang ating chikahan ngayong araw. Maraming salamat po Binibining Kalubag sa pagbisita ngayong araw at pagbahagi ng iyong kaalaman. Maraming salamat sa inyo mga manonood at sa iyo Binibining Franco at ako ay babalik kung may pagkakataon pa at kung may imbitahan at i-share ko pa sa inyo ang mga nobelang aking nabasa at babasahin pa lamang. Muli, maraming salamat. At syempre, maraming salamat din sa ating mga viewers sa panonood at pagbabahagi ng mga katanungan. Abangan ang susunod nating bisita sa susunod na linggo. Sino naman kayang guro ang ating kikilalanin? At ano naman kayang panitikan ng ibabahagi namin sa inyo? Abangan mga kaguro, pagpapala!